Tara, samahan niyo ulit ako mag-alilakad papunta sa aking trabaho. 7:50 na nga ito dahil ang pasok ko ay 8:15. So, naka-pink jacket tayo ngayon dahil ito yung buwan ng Breast Cancer Awareness. After 10 minutes walk, andito na nga tayo sa ating trabaho. So, pagdating ng kitchen, ito na kaagad yung aking ginawa. Ay gumawa ako ng 9 platters na sandwich dahil ito yung kanilang afternoon snacks. Yung mga educators pala ay kanya-kanya silang bake, tapos ito din-display nila. So, ibebenta nila sa mga parents ng mga bata. Wala siyang price yung kanilang mga muffin or mga biscuits. So, kung ano lang yung kanilang donation. After ng duty ko sa childcare, lumabas na naman kami ni Tanya. Syempre, wala na kami ibang pupuntahan kundi dito sa aming suking tindahan or coffee shop. Pinakapaborito kasi ni Tanya dito yung chicken at saka hotdog, pero yung kinuha niya ay chicken lang. Ako naman ay isang croissant at saka isang small na black coffee. Agi nga bitin yung oras namin ni Tanya pag kami nandito sa coffee shop na to. So pagdating ng bahay, wala nang bihis-bihis ang mema nyo, diretso na kaagad sa laundry. So nilabahan ko na kaagad yung aming mga labahin kasi alam nyo na kasi lalabas kami mamaya ni uncle nyo kasama yung kanyang pamangkin na mag-asawa. Pagkatapos ko nga maglaba ay naidlip muna ako. Siguro mga 3:30 ng hapon ay dumating na rin si uncle nyo galing sa kanyang trabaho. At ito, dala-dala na niya yung kanyang diet food kasi bumalik na siya sa light and easy. Huli ko na nga isinampa yung aking mga labahin dahil mas inuna ko talagang matulog para makapagpahinga ako mamaya. Sa ilang araw na rin malamig yung aming panahon, ito maganda yung sikat ng araw kaya dito na tayo nagsampay sa labas. After nga ng ilang dekada ay natapos na rin ako sa pag-ayos ng aking buhok. Simple lang naman yung ginawa ko ay magkulot pero ang tagal kong natapos. Dahil kinukulot ko lang yung aking buhok pag may mga special na okasyon, especially itong birthday. So dahil nga birthday ni uncle nyo ay mag-effort tayo sa kakulot ng ating buhok. Kung nga kami pumunta sa bahay ng kanyang pamangkin, ay dumiretso muna kami sa kanyang trabaho. Ito ay malapit lang sa airport. So dahil nga may nakalimutan siya dito, kaya namin pinuntahan muna at kinuha niya. Yung bahay pala ng kanyang pamangkin ay malapit lang din sa kanyang trabaho. So mga 15 minutes drive lang ata ay nandito na kami sa kanila. Huli na nga kami nakapag-book ng aming dinner dahil alam nyo naman si uncle nyo ay hindi kumakain ng seafoods. So sabi ng kanyang pamangkin ay subukan namin kumain sa European restaurant. Tuwing lalabas kasi kami, ito talaga si uncle nyo ang aming tinatanong dahil siya yung pinakapihikan sa aming apat pag kami kakain sa labas. Ito na nga kami pumuesto sa likod dahil dito sa likod ay pwede ka mag-UC. So para hindi ka na patayo-tayo pa at hindi ka naalis sa inyong upuan, dito na lang kami at dahil yung kanyang mga pamangkin ay nag-UC din. Pasok nga namin ay napakalamig dito sa pwesto na to pero binuksan din ng waiter yung kanilang heater dito sa tapat namin. Namaya lang, ito na nga sinerve na sa amin yung aming starter. Akala ko yung starter namin ay pagkain. Agoy, starter namin ay alak. Dito nakalagay sa pinakamaliit, napaka-cute. So sabi kasi na kanyang pamangkin ay subukan namin. Dahil parehas nga kami ni uncle nyo ay hindi umiinom. Susday, grabe, parang sinipa yung dibdib ko. Dapat daw pag uminom ka ng alak na to ay wag ka raw uminom ng chaser kasi pampatanggal daw to ng bakterya sa lalamunan. Ito na nga yung pinaka main order namin. So yung tawag sa atin parang budol fight pero platter ang tawag nila dito tapos tinorch lang. Then kasi niluluto yung chicken dito. Bali first time nga namin ni uncle nyo kumain sa isang European restaurant dahil itong asawa ng kanyang pamangkin ay isang European. So dito niya kami dinala. After nga na mga 1 hour na naubos namin yung aming mga pagkain, ito naman ang dineliver sa amin yung dessert. Yung dessert ay 4 na klase so kasama na to sa aming in-order. Matagal din kami nagstay doon, siguro umabot din kami ng 2 hours. Then umuwi na kami ng mga 9 o'clock, dumiretso kami sa bahay ng kanyang pamangkin. Nagstay ulit kami doon ng mga 30 minutes. After 30 minutes ay umuwi na rin kami kasi sobrang busog namin ni uncle nyo. Ihas nga kaming dalawang hininga sa kabusugan kaya pagdating ng bahay ay nagtimpla ako ng kape niya at ako naman ay tea.